Good evening, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Senior City Kwentuhan. Sabado na naman, 7 o'clock to 8 o'clock in the evening, every week po, Senior City Kwentuhan brought to you by ENET Philippines, particularly po yung ating Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, Lapi Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. Today po, June 8, balik po ang inyong anchor, si Ed De La Torre at si Tita Girly, hi. But for the past 4 weeks po, yung ating other anchor team na si Kai Santos At si Berna. Berna Osorio ng PRRM have been talking to us on a very important issue of adult learning and education, which is on the West Philippine Sea, on the Philippines as a maritime and archipelagic nation at iba pa. Medyo heavy ng konti, But pero interesting. now- Maraming mga videos and pictures. But for Now, episode 19, tonight, on June 8, balik senior tayo. Kasi ang last po kami ni Girly, our topic was, remember, if you still remember, yung pong aging gracefully or aging well. aging well. Yes. Na ang idea po, bagamat partly review ng isang book, pero more important po, tatlong mga kaibigan namin graciously and generously shared their stories on how to age gracefully and well. No? Kaya maraming salamat muli sa ating mga kaibigan noon, si Fer Dillanes, si Delia at si Unson, Chuck, at si Chuck, at at si Niva Gonzales. Oo. Ngayon, balik senior, kwento tayo po. And For episode 19, ang ating topic ay, Girly, anong sinabi nating topic? learning and aging well. Together. Ang title pong yan ay ibinigay mismo ng ating featured guest, si Charito, or we call her Chato Basa. Isa hong overseas Filipina worker at community leader sa Rome. Na sa totoo lang, gusto naming live pero sabi niya, hindi ako medyo garal-gal ang boses ko. Kaya, But she's around, she's present in Rome. at And nanonood po. At more important po, ang ginawa niya, ganito na lang, sabi niya. Naku, ang haba niya at 3 beses na ni-revise ang kanyang kwento. Ang gusto niyang ibahagi sa atin. And we will go through them word for word. Kanya talaga ho yan, hindi namin invento. Pero alam mo naman kami dalawa ni Girly, may komentaryo rin at ibang kwento tungkol dyan. Balik po tayo, the spirit of this episode, and I hope especially those who of you are seniors like us will pick up some interesting lessons. And those of you who po na medyo bata pa, sabi nga ni Jess Santiago noon, lahat naman tayo ay tatanda. Medyo nauna lang kami. Kaya may mapupulot rin ho kayong leksyon siguro. Hindi lang tungkol sa being seniors, but pag being married, growing, learning together, and in this case may dagdag pa, intercultural pa, kasi si Chato po ay ang kanya Pilipina. pong partner ay si Massimo o si Max tinawag namin, na nako mamaya ho ang kwento, so maraming mapupulot po. So without further ado, diretso na tayo sa unang slides. Bakit nawala ang slides? Sorry ho siguro ang tagal na namin kasing na ano tawag nun, na nakalimutan yung aming yung aming techie. Pero ayan, magsimula ho tayo sa sa poster na slideshows, play from the scratch. Ayan po. Interesting ho yung picture, parang parang The Godfather. Hindi, parang yan, Life is Beautiful. Oh, sige, si Girly Okay, naman din. kasi love story, we're not talking of
mafia, Cosa Nostra. Okay, But pero kundi La Vida è Bella y pero Amore. interesting yung picture, yung mga white hat at may Yeah, dark glasses yeah. at si Chato looking at him naman. So, Sensibly. learning and aging Aging together, together. a love story. Pareho na silang senior. And their love story spans at least 3 decades. Oo, over Wow. 30 years. Yeah. We will So, go through them po. Don't worry po. how do they do it? Siyempre, it's intercultural, very interesting, and it's a romantic place, Rome, or Roma, as we say in the Italian, ano. So, Oh, ang una po ay pictures na yun ang pinili ni Chato na gawing parang lead picture na ipapadala sa atin at ating present dito. Eto po. Bakit naman hindi mag-forward ang aking ano? ewan ko Ayan, sa iyo, ayan. yan, very happy. Our intercultural Cultural journey, a yes. love story in Italy. Hindi ko alam kung anong year yan, pero kitang-kita naman nyo si Chato'y happy. Well, it's At si Max naman, kitang-kita mo siguro, happy na konting amused siguro. Itong Pinay na ito talagang medyo ebullient. Kasi si Maxo ay ano, medyo, ano ba yun? Low-key personality. Hindi ho, yung stereotype na inisip natin mga Italian na, wah, ganon. Pero, so, our story nga po is not just about growing together, aging together, but intercultural pa. And within that, merong weaving in and out of... Basta ang mahalaga diyan, it's a love story. So, it's not just being married to an Italian or to a Filipina, pero yun nga, with their different backgrounds and different possibilities, they were able to travel together in life as lovers, friends, and partners. Kaya interesting. Okay, Mhm. so let's go to the next. Ayan. Yan. Yan ho ay text mismo ni Chato. Chato. So, to honor her own words, let us slowly read through them. You can listen to us, but you can also read them on your screen if you have a laptop. Pero siguro pag Kwento na lang iPhone, natin. hirap. So, Oo. ikaw na muna. Voice of Chato, so Our babae. journey began serendipitously. And it was just a joke. When I arrived in Italy in 1986, I didn't know the language and found it difficult to understand almost everything around me. But sometime in 1989, 3 years at later. lunch one day, my colleagues at ISIS International Rome joked about finding me an Italian boyfriend to help me learn the language better. We thought that funny idea was not bad. So we decided to organize a dinner at the apartment where I was staying in Cristoforo, Colombo. That's a posh community in Italy. Then my colleagues meticulously selected a few serious male friends to invite. On the night of the party, Max, or si Massimo, a 40-year-old blonde man, arrived first. And the rest soon followed. We had lots of fun, eating, talking loudly, and drinking a lot of wine. One guest amazed us with a magic performance. Although I didn't understand much of the discussions, which were mostly about politics, I gathered they were a bunch of anarchists. And that blonde gentleman was the last to leave. Ooh. And we exchanged phone numbers. There, our friendship began. Interesting, girlie, for those who are listening to us. Unang-una, bakit si Chato ay nasa Italy and working in ISIS International Rome? Well, I had been a member of the women's movement, and ISIS International in Rome was one of the very active women's organizations advocating feminism
and wanting to teach and learn how to communicate our stories. Parang our voices needed to be heard in those decades. And in ISIS International, we learned how to do it digitally. Imagine, we learned how to compose on our computers. And Chato was the first also to have learned how to do publications, documentation, and communications, no? So very progressive po itong ISIS International. But when Chato ho went there, it was to look for a job which was arranged by her relatives. And I told her, you go to my friend Marilee Carr, tell her you are my secretary, you did part of my research in my masteral thesis, and tell her you're very interested to learn what ISIS has been doing. So since then, they took her in, and that was a whole ano na, journey to feminism. But at the same time, this part of her life, she wanted also to meet Italian men. And so that's how Max or Massimo came into the scene because they were part of Brigada Rosa. Ba? Yes. Anarchist eh. Kaya nga, di ba? Okay. Oh. Ay, Anyway, ngayon pala, given that, siguro people are wondering, ISIS, no. masamang salita ngayon, ISIS terrorist eh. Hindi. Isis was the god of wisdom and fertility. Egyptian goddess yan. Hindi naman yan yung Islamic State. We never were part of any terrorist organization. Pero, you had to change the name ngayon because... Nung nag-transfer na dito sa Pilipinas na nag-isip na rin kami na hindi ata naiintindihan ng mga tao ang Egyptian goddess. So, binago na namin Io, which is also the goddess of knowledge Goddess na naman rin. and fertility. But anyway, we're not talking about Io. We're talking about how Chato navigated the life in Italy. And having met Max, this is our focus for tonight. Okay, pero sinabing our friendship began there, pero hindi nagtuloy agad. Tinan mo ang kwento. Kasi nga, nag-decide yung mga feminista na ang hirap naman maging isang movement kung naka-base ka lang sa Rome. So, nag-decide sila, nagtingin sila Bangkok, Seoul, other countries in Asia. Kasi nga, tatlo ang ang women's organizations noon. One is in Africa, one is in Chile, and this ISIS in Rome wanted to be in Asia. So Chato was part of the staff to move the whole organization to Manila in 1989. Pero at that time, yun nga, pag naayos na niya yung pag-transfer, medyo nalungkot siya kasi sabi nga niya, ano nga ba ang gagawin ko dito? Iba na yung aking kasama sa NGO. So, naalala niya si Max. Sabi niya, may number nga pala ako ni Max. Tapos yun nga, tinawagan nga niya at nagsimula na silang mag-date noong 1989. And in less than a year, sinabi na niya, "Oh, Charito, why don't you move into my house?" Na pagkaganda-ganda po ng kanyang bahay at may garden pa. May Then, first pa naman, no? Kasi kaya nga, syempre, kaya nga. aktivista, proletarian. Yeah. Progressive nga si Max very articulate about human rights, workers' rights, about socialism. Siyempre, part of that na gustuhan ni Chato at sabi niya, o sige na nga, let's have a life together. But it took them 2 years when decided na i-legalize na natin, i-formalize natin at nagpakasal sila in 1992. Pero yun nga, hindi lang naman tungkol sa pagpapakasal. Kasi magkaiba ang kanilang kultura.
Si Chato comes from Pupuntahan na natin. rural family, no? At si Max comes from the usual Italian, ang tawag natin doon, yung may charisma, very well, uh, known in Italy na yung mga Romans, lalo na yung mga anarchist and socialist, very active yan politically. In fact, if you don't know how Rome is organized, ang mga districts po dyan known for their ideological stance. Kaya pag nandun ka po dun sa isang area, alam ng mga tao kung ikaw ay socialist or fascist, no? Ganun po sa Italy. And yung bahay po ni na Max ay nandun sa progressive communities. Ganyan. Doon po Okay. sila nakatira. Yan. So yan ho ang opening chapter ng Yeah. kwento ng Parang pelikula po yan na isisiroin natin na saan nga ba dinala ni Max si Chato ano sa nagtagpo ang isang probinsyanang taga Mindoro. Sa amin hong probinsya si Chato, sa pero Mamburao. Occidental Mindoro, Sa Mamburao. na nagkipagsapalaran, nag-overseas, no? Pasok pa yan sa Italy, originally illegal. Undocumented Tapos naman. undocumented. Ang tawag doon. Tapos na-legitimize, pero ayun. Now, let's go to the next slide and text na galing kay Chato mismo. Ayan. May konting reflections na agad. Kasi nga, hindi naman niya pwedeng ikwentong detalye. So we ask her also, share with us some lessons na sa inyong life so far. Sige, Okay. basahin natin. Ikaw. Like any relationship, ours face its fair share of challenges, particularly due to our cultural differences and distinct backgrounds. Max was the only son, an único hijo. Talaga? Oo. Walang kapatid? Wala, no sibling. While I am the eldest of 8 children. So from language barriers to different social norms, we had to navigate a rather complex landscape. However, we approach these challenges with an open mind and a commitment to understanding each other. Kasi pag nakita po ninyo, ibang-iba talaga pag nagsasalita na si Max, talaga with a certain firmness, Oo. pero calm. Kalmado, pero Oo. Parang desidido. parang naalala ko nun si Al Pacino, no? Sus naman. Nung ginu-groom pa siya ng The Godfather. Bata pa siya nun Pero kita mo na there's something in his stance, in his heart na, putya, ang tibay ng taong ito. Ganun po si Max, ganun dating niya, ganun ang aura, ganyan. Si Siyempre, Chato. si Chato palaban din yan. Kasi nga galing siya sa isang malaking pamilya na they had to earn their keep. Kasi nga ang hirap ng maging magsasaka at buhayin ang iyong mga Siya pa ang anak. panganay. Oo, siya pa ang panganay. So sabi niya, kaya nga pumunta ako dito sa Italy para buhayin pa ang aking mga pamilya. Yun, bago yun kay Max. Oo. Bakit mo kailang ipaghanap buhay tapos lahat ng kikitain mo ay papadala mo sa Pilipinas, yan. But ang importante dun yung language Kasi hindi lahat maipaliwanag ni Chato bakit ganun tayo mga Pilipino. Si Chato, maano yan, mabilis magsalita at saka siyempre with all the gestures. Si Max ayaw niya mag-aral ng Ingles. Gusto niya, if you want to communicate, speak in my language, Italiano ako, o Romano, di ba? Ganyan. So, So, ayan. para sila magkasundo at para magkaintindihan, nag-usap sila na kailangan ay bukas. From the outset, we made a pact to be open and honest with each other about our thoughts, our feelings, our concerns. And this transparency has helped us overcome misunderstandings and avoid resentment. Kasi syempre, sa simula, alam mo naman tayo mga Pilipina, lalo na pag naiinis na,
nagbabago ang tono. Sabi nga ni Ed, the tone, the tone. Kaya they figured out na, sige, maging bukas tayo, maging mahinahon na nag-uusap, pero kung kailangan talaga tayong magkatuluyan at magkaintindihan, maging transparent tayo. Kasi ganyan ang nagsisimula ang mag-asawa, 'di ba? O ganyan itinatagal ang pagmamahalan ng mag-asawa. That is in general. Ngayon, yung intercultural Mhm. na Italian, Filipino, Mindoreño, Romano, eto, Isang urban at ayan. isang Eto, hindi rural. ho pinadala ni Chato Hmm, itong picture, pero nakita ko sa Facebook. Cute hmm, hmm, naglalakad sila together. Ano ho kasi si Max, hmm, kaya hmm, hindi naman masasabi nating yeah. super mayamang pamilya, pero Pero may kaya kahit paano. makikita mo kasi yung stance niya Mm. na hindi naman po siya nagmamayabang, pero makikita mo, aba, ang bahay niya ang laki ng hardin. May bahay na sa Roma, May meron pa bahay pa silang sa bahay mountain, sa sa Rieti, sa sa Rieti. Meron silang Castañas Farm. hmm, So, hindi ito ordinaryong Castañas Farm. Kasi 'pag pumanhi ka dun sa bundok na yon, kokonti lang. It's a small idyllic town, parang rustic, parang katulad nung pinuntahan ni Neruda, yung sa El Postino, papanik ka sa bundok ta's makikita mo all over, ganyan yung plantation ng castañas. But anyway, later na lang yung pagkain. anyway, sinabi nga Oo, sinulat po the oo. language po ni Chato To to bridge, bridge ikaw naman. communication gaps. Hmm, I made ex extra efforts to learn Italian. Mahalaga yun kasi in hmm, general po sa ating hmm. overseas Filipino workers, advice po yan kaliwat kanan. We Yes. retain our culture, we retain Ah, our language, lalo na sa kamag-anak bayan. Pero hmm, you have to learn the language na dominant language hmm, ng host country kasi no hmm, choice ka. mhm, So she hmm, said, I hmm. was the guest, so everything was to my advantage. Right, no? I learned to speak and understand the Italian language well, and that for both of us was a very good achievement. But she did it, we do, no? Oo. Nag-aral ba siya? Hindi eh. Hindi, at first they started exchanging, pero tinulungan din naman si Chato ng mga kaibigan nating Ah, feminista. Sinabi sa kanya kasi iba't iba nga yung nuance ng Italian language. But if you're particularly talking and communicating to a progressive Italian, iba rin iba, 'yan. totoo. Oo, kasi Parang lengguwahe ng aktivista pero sa Pilipinas, iba pa pero rin. na-bridge niya yung gap na yun, naintindihan niya bakit ayaw ni Max na mag-aral ng English. Kasi Sinabi sabi nga niya niya, that whereas Max refused to learn oo, English saying uh, that this is the language of the colonizers. pero But nag he learned a few Tagalog words. oo. Salamat po, maganda, kanin pa, patis, and a few more. Pero Oo, sabi nga niya, oo, I suspected si Max knew more. yes. Because when I gossip with relatives and friends Uh, about my halata, Hindi he understood some yeah. discussions, Alam mo, napapatawa rin. parang simple lang si Max, kasi pumupunta rin siya dito sa Pilipinas 'pag umuuwi sila tapos nagkukuwentuhan kami ni Chato, nakikinig si Max and he knew what we were talking about or of, ganyan. Pero hindi siya nag-i-intervene na, "Ano yun? Explain that to me." No, you'll never hear that from Max. Pero sa dami kasi nga ng mga Pilipino na tumitira sa bahay nila 'pag dumadaan sa Rome, naintindihan na rin ni Max anong pinag-uusapan ng mga Pilipino, parang ganyan. And he welcomed all the friends and relatives that Charito or Chato would welcome in their house kasi yung napaka-sociable po ni Kahit Chato. siya pero Hmm, as a oh, solo child siguro hindi siya bihasang maraming tao sa hindi, bahay, hindi. And yet, siyempre si Chato hindi lamang personal friend, ay mga Pilipino 'pag Diyos ko, dumadaan dun alam na si Chato'y nandun. Pangalawa siyempre meron mo nasa outskirts lang ng Rome yung kanilang bahay, 'di very fif convenient 'no? 15 minutes lang from the train station, Oo, yung tama. Centro Termini,
Tapos napakaaliwalas ng kanilang ano, bahay May at saka garden pa. hardin. Mm. So it was a very, how do you call it, comfortable place to be in. At sobrang husay nilang magluto, Yun, ayun. yun. So, Pupunta tayo doon we'll get to yata. the food. Ay, iba pa pala ito muna. Hindi pa Ito yung agad. tungkol sa mga Pilipino. Culture muna, Yeah. O, culture. ikaw naman magbasa. Babasa ko lang. O sige, ako na nga. Embracing each other's culture. Embracing each other's culture and traditions Mm. has been the joy of our intercultural relationship. Mhm. Max was amazed by the joyfulness and simplicity Simplicity. of my Filipino relatives and friends. Beautiful people. Ganun raw na. Yes. Totoo naman eh, di ba? Simple lang tayo at saka masayahin. On the other hand, si Chato said, I met many of his activist friends. Kasi nga, nasa part ho ng progressive movement. Hindi lang progressive movement, what we would call sa Pilipinas, the left movement. At sabi nga niya earlier, hindi ano eh, hindi yung traditional communist party, mga partidista ganun, kundi ano, ano tawag na doon? Anarkista pa, direct action. So I met many of his activist friends and became further involved in social issues beyond labor migration topics that I had been working on. So understandable, si Chato was there para ano tungkol sa migrant issues, ano. Pero then because of ang relationship niya kay Max, na-realize na may iba pang other issues. So hindi lang siya first advocate of the Filipino migrant community in Italy, pero what about other issues pa? Pinikap ko na lang sa Facebook page niya itong set picture na mas broader yan, human rights, feminist rights, mga pati exiles. Maraming ano, naging advocacy sina Chato. Kasi nga, very vibrant ang ano, progressive community sa Italy. At dahil nga, ito yung parang ano, pothole, ano, melting pot ng mga migrants, no? From different continents. Dun ko rin nakilala na ang bilis matuto ni Chato kasi nakita ko when she's part of the feminist movement na yung puso niya talaga eh ipagtanggol ang human rights, specifically the migrant rights kasi karamihan diyan ay ano undocumented. Or Kaya exiles, di ba? oo, kaya dun nahasa ko na Panday. pagtanto napanday siya na maging siyang first advocate ng ano, Filipino migrant community. At yun sinuportahan yun ng husto ni Yeah. Max. Wala siyang pinagbawal kay Chato. As long as nakikita niya na tama naman yung mga, advocacy ni Chato at nakilala rin niya si kani-kanino natututo si Chato tungkol sa kasi sumasama siya sa mga Italian rallies. Okey. Okay, so Mm. medyo in the midst of yung kanilang growing up together na. Yes. Pero hindi pa sila senior diyan, yung picture na yan. Oo, kasi nung na-meet niya si Max, 40 pa lang si Max. Ito ang magandang Yan, question. yan. Enjoy Ikaw, kami diyan ikaw. kasi tuloy kaming pupunta sa Roma. Magluluto 'yan, dalawang 'yan 'no, kasi yung mga natutuhan ni Chato kay Max talagang Italian na Italian yung ano, pero dinagdagan din ni Chato ng Filipino and Asian kasi sabi niya, "Dapat Max kumakain ka rin ng adobo namin o sinigang namin o basta lahat ng aming ano, kinakain kasi mahalaga sa amin ang pagkain." And yun, well appreciated yun ni Max. Kita mo naman dito sa retratong ito, busog na busog si Max. Eh, talagang sa totoo lang ang dami rin naming natutuhan sa kanilang dalawa. 'Pag umuuwi sila, tinuturuan niya kami dun sa ano, Isis house, papaano mag-preserve ng mga tomatoes, paano gumawa ng tomato sauce, papaano, ang totoong pasta dish, ganyan, na hindi yung katakot-takot na ilalagay mong rekado. Al dente sabi nga niya, yung medyo firm pa yung mga ano, pasta mo. Tapos yun nga, tinuro niya papaano gamitin ang olive oil kasi napakasarap nga pala.
yung ginamitan mo yung pagkain mo ng olive oil, yan. At lagi talagang may handa sila sa sa bahay namin, sa bahay nila. 'Pag umuuwi sila dito sa Pilipinas, magluluto pa rin sila ng Italian food sa bahay namin. At 'pag nando'n kami sa Italy, katakot-takot na pagluluto rin ng iba't iba 'no, hindi lang, Asian, kundi lang Pilipino, combination ng Asian, Mediterranean ang kanilang daily meals. Pero 'yan simple lang, katulad no'n 'no, makikita mo may basil, may kamatis, tapos may kaunting vino, 'yan. Hindi po yung enggrande na paghahanda, pero napaka-comforting po ng pagkain na inihahanda nila. Nagugutom na tuloy ako, so tuloy na natin ang kwento. Sige, sige. Girlie. Next. Ayan, ito maganda. 'Yan. Sorry po, ako yata ang Max has inuuhong always Christian. supported me along the way, no? From a migrant woman to becoming an important leader of the Filipino community, he provided me with the necessary resources, financial, intellectual, time, patience, and full freedom to reach my goals. He empowered me to pursue my community work and to struggle Sorry, for the communities that sorry po. I was part of. So, on that note, naging public ang mga advocacies ni Chato at pumasok na rin siya sa influencing government policies. So, nung na-reach na niya yung wider community, ni-recognize siya ng Italian government. Oo, at si Chato ang kauna-unahang kabalyeri na Pilipina na ni-recognize ng President of Italy. Kaya tuloy silang mayroong event, katulad natin, halimbawa Independence Day, kasama po Invited. si Chato ng mga honorees, ayan. At yun talagang tinreasure nila na ang isang migrant worker na katulad ni Chato ay malaki ang contribution sa intellectual, social, and economic life of the migrant communities. Kasi hindi lang po mga Pilipino ang tinulungan ni Chato, nag-organize sila at lahat ng undocumented, especially from Asia, talagang tinulungan nila na malaman ano ang kanilang rights when they're living in a progressive country like Italy, and where will they seek help should there be violence against women, gender violence, at kung ano-ano pa. So ang lawak po ng narating ni Chato sa kanyang advokasya. Nakakatawa rin, Mm. girlie. Mm. Kasi nga si Maxo ay anarkista. So in other words, hindi yan masyadong believe sa gobyerno. Pero tinulungan niya ang even ng local government nila sa Oo nga pala, Rome. Hindi naman siya yung full anarkista na doesn't want to deal with support. government at all. He even became a government Oo employee. nga pala, civil Oo, servant pala civil siya. servant siya. Naiintindihan niya yung intricacies of working in a bureaucracy. Pero siyempre, ideologically, parang nakikita niya, hindi naman ganun ka-socialist pala yung Italy, o may fascist elements pa rin yung lalo na yung mga Italian party. So, siyempre 'pag tumira ka sa isang bansa na, Diyos ko naman, ang tagal na ng kanilang history, panahon pa ni Alexander the Great. Anyway, so if you're an intellectual katulad ni Max, naiintindihan niya what is possible. Pero ang mahalaga dun, sabi nga ni Chato, talagang naging siya, mentor niya at binigyan laya niya ang pag-unlad ni Chato as a feminist, an activist, a migrant advocacy. Yung kanyang migrant advocacy, naging part na rin ng buhay nila. Yan. Yan. Mm. Tapos binanggit ka ni Chato, siyempre, aktivista ka. Ang tanong paano naman yung, binigyan ka ng laya, paano naman yung response mo na, alam mo naman natin sa atin, di ba? Mga buhay aktivista,
for the cause, for the country, for Mm. the people. Paano yung mga relasyon? Baka kung minsan nagpapabaya. And interesting itong sinabi nga po ni Yeah, Chato. At times, I I felt. felt guilty for not Mm. being able to give equal support to him. Kasi full support sa kanya. Oo. But then Max said that what was important for him was my happiness in what I do. Wow. Ganun kaya rin ang tingin ni Girlie sa This is akin. not our love Okay. story. And then interesting po kasi si Max also Mm. got ill. We'll not talk about that specific. Pero talagang even up to now po, no? Mm. From time to time, he has to be checked in sa doctors. So si Chato naman made the decision. Mm. She decided to give up an important employment, no? Kasi ano yan independent Travel. woman. Gusto niya may Oo. sarili siyang Saka income. she was part of an international non-profit organization. So everywhere she would be invited to speak Oh, on migrant rights. Lagi siyang nagta-travel. perfect. Pero nung nagkasakit na si Max, sabi So, niya, my siya priority is to be by his side. kaya I focused on caring for him. That helped me get away from the heavy stresses that affected also my health from paid work and traveling. We had no financial issues because we have no children, no debts, no rents to worry about. It was a little bit more than enough, and we made some savings and investments for unexpected needs. At sa Italy po, pag nagkakasakit ka, maganda rin po yung kanilang health system. They are supportive. And somehow, they get by with all this health challenges. Pero ang importante do'n, Chato wanted to be by his side. At mabuti naman po nung those early years, naka-recover naman po si Max, Mhm. Pero 'yan ngayon nga ang hinaharap na nila, they're aging 'no, Pareho tumatanda na. they're entering na the senior years. So, that's one of the things they had to plan for na what will happen if one of us get very ill, 'yan. Mm. So, Okay, we are next moving towards the second half of the of love our story. end of this. Mm. Kasi nga it's a long, kasi ayaw naman to discuss just the senior part, kundi it's a long story. Grow up together, 34 learn a years. lot, Oo. may trials, sabi nga niya, may di pagkakaintindihan, may mga challenge. Pero advantage sila, maliban sa learning each other's culture, committed to be mag-usap tayo kung may problema. They really learned together about the issues na both of them concerned Oo. with social Yeah, issues, not just specifically Philippine issues, but also issues in Rome, in Italy. In general, yung concern natin about even global issues. I remember one time we were discussing with Max, sabi nga niya, hindi ba sa tradition ho ng left sa Pilipinas, dati walang masyado yung climate change. Ngayon, Ngayon mabigat na meron yan, na. no? So, anyway, ang susunod na pinaabot ni Chato sa atin ay ito. Yan. Yan. Hindi, huwag niyong itanong kung may relasyon yung picture doon sa sinabi, nahanap ko ng interesting picture. Pero may dala-dala ni Max na yan, mga herbs ba yan? Oo. Oo. Mahilig mamalengke si Max, ganyan. At saka ang isa sa gusto ko sa Roma, ang daming mga maliliit na producers market. Oo. Kahit dun sa area nila, Maliliit na sa halip co-ops. parang hindi uso nung panahon na yon in the early 90s yung mga malls. Makikita mo sa Rome, 'pag umikot ka, mamalengke ka, may mga maliliit na farmers market. Tapos yun, yung kasi sa Italian cuisine, yung gusto nila laging fresh, ganyan. At saka hindi naman laging plant-based, pero mabango, mabango ang pagkain ng mga Italian. 'Pag nagluluto sila, mahalaga yung naaamoy mo yung kanilang niluluto, yung ganyan. Anyway, Pero punta tayo rito ang sa isang ingredient sa kanilang pagmamahalan ay kompromiso, compromise. Kasi intercultural nga, magkakaiba nga pinanggagalingan nila na
ang ugat ng kanilang mga mahalaga sa buhay nila. So 'pag nag-aaway sila o hindi sila nagkakasundo, kailangan may panahon sila na mag-disagree. Pero also kailangan naisin nila na ma-resolve yun in a amicable or peaceful or calm ano. Na ano ba, nagkwentuhan kayo minsan ni Chato o ni Max yung ating rule dati na hindi naman natin lang sinusunod, pero in general sinusunod na wag kung magkaroon ng disagreement or even magkasagutan or medyo mag-quiet type of disagreement, bago tumulog ay kung hindi man resolbado, humupa na yung ano, ginagawa ba nila? Hindi yata, no? Medyo private na kasi yun. O di, medyo private na. Okay. Hindi, kasi nga kalmadong tao si Max. So I would surmise na parang ano, we have time to just scream out how we feel about things or issues. Pero hindi naman nagtatagal na magkaaway sila o may disagreement. Kasi yun nga, wala naman silang anak, wala rin silang mga kamag-anak na magme-mediate sa kanila, silang dalawa lang dun sa bahay. So, to be able to settle the issues, they had to one way or another disagree, but at the same time later, yun nga, resolve it amicably. Wala naman akong narinig na nagsuntukan sila o nagsampalan or nagtapunan ng plato. Never mo maiisip na gagawin yun ng dalawa kahit na tumataas yung boses. Boses. The tone. The tone. Sa amin po ni Girlie. The tone. Lagi sabi, the Mm. tone. Hindi, tsaka ano may certain si Chato na 'pag alam niyang mali na siya, ano na siya, Bumibigay, oo. umaamin. Tapos hindi na yun, kakalkalin ni Max. Hindi niya sasabihin, "Oh, bakit nung una na-resolve na natin 'yan, bakit galit ka ulit?" Si Max hindi, parang simple lang siya, "Oh, sige, comma and then period, tapos. Full stop." Okay. Yan. Kaya yung ganyang itsura niya na may mga dala-dalang mga herbs, ganyan siya, kalmado. Yan, pero matatag. Okay. Yan, Di 'di ko ba? malaman ho kung ako'y pinapatawa ni Girlie, pero Hindi, saka na lang. para sa ating mga nagmamahalan, mahalaga po 'yun. Kasi totoo naman 'to, na mga babae talagang 'pag minsan sumasala rin yung kanilang pagkaunawa sa kanilang kakayahan na mas tama sila. Ako naman naisip ko nga, siguro nga 'pag ganyang kalma na yung ka-partner mo, sige na bigay ka na, ganyan, 'di ba? Ganun ba? Eh, Anyway, saka na lang. Mapapunta pa tayo sa ibang topic. kasi dalawa lang kayo sa bahay, tapos hindi pa kayo mag-uusap, Yan. Ito yan. yung magandang gusto ko Mm, Mga next to the last paragraphs po niya. mm, Ah, sabi nga ni Chato, that's our theme, di ba? mm. Learning and aging together. Yes. Sabi niya, the cornerstone of our relationship Mm. is our continuous learning. Yes. We constantly educate ourselves, keep informed and open-minded on aging and the issues it brings. Mm. We also continue to be engaged in social issues and community work that resonate with us in this time of changing socio-political climate. Mm. We explore places and cultures nearby and around the country to maintain relationship with old friends, Mhm. to broaden our perspectives and make new connections. Minarapat ko po, naghanap po ako sa Facebook page ni Chato. Ang nakita ko ay isa pa lang, ako ang nag-post naman kasi kailan ba ito, Girlie? 2019. 2019 kami po ay pinalad Mm. ni Girlie at kasama ni Aya na aming daughter na nakatira Mm. for a few days sa 5 days. Rome.
at nag-iikot kami at siyempre ayun, kain ng Ang kain. husay po nilang mag-ano, entertain. Pero ang mahalaga po, si Max po, siya po yung aming parang pinakang tour guide. Kasi may mga lugar po na hindi naman normally pinupuntahan ng mga turista. At tuwing kaming pupunta do'n, naalala ko, sabihin niya, "Oh, gusto ba niyong malaman sino yung nanalo for this year sa gelato?" Kasi every year po yung gelato, yung ice cream nila, may contest po diyan. Ano pinaka-nanalo. Dadalhin po niya kami dun sa ano yon winner na yon. Kaya we look forward ho 'pag bumibisita kami sa Roma kasi 'yan sasabihin ni ano, Max, "O sige pupuntahan natin ito." Ta's papaliwanag niya bakit. Halimbawa, pinaliwanag niya, dinala niya kami dun sa pizza place. Sabi niya, "Ito ang natural ano pagkain, regular pagkain ng mga manggagawa, yung pizza. At hindi yung katulad na alam ninyo na maraming mga kung ano-anong binubudbud, yung simple lang, katulad ng margarita, walang masyadong borloloy, pero napakasarap. Pero bukod dun, pinag-aralan po niya na ano yung mga hilig namin. Katulad nung last time, dinala niya po kami sa isang mountain na ang pangalan ay Subiaco, na doon nagsimula si Benedictine order, si yung Saint order, Benedict. si Saint Benedict at dinala din niya kami do'n sa Scholastica, yung kapatid ni Benedict na nagtayo naman ng Scholastica ano, Benedictine din. Hmm. So, marami siyang alam, halimbawa saan nagbabakasyon yung papa, sa Miranda, dinala rin niya kami do'n. So, in a way, as we get to visit them, we also understand the history of ano, Catholicism, of socialism, yung iba't ibang naging ano 'no, philosophical and ideological schools. Pero wala kang maririnig sa kanya na lecture. Ang gagawin niya, dadalhin ka niya dun sa lugar, mi-meet namin kung sino yung nagpapatakbo halimbawa nung mountain monastery sa Subiaco. Tapos dun makikilala namin yung mga tao. So, napakahusay po niya na mentor, hindi lang ho siya simpleng nagpapakain o nagpapapasyal kundi pinipili po niya, ang tawag ko nga niya, curated well po ang mga bisita namin sa kanila. Kasi kahit sa pagkain, naiintindihan namin bakit itong klaseng keso ang inihahain natin sa ganitong oras. In fact, dun nga namin naintindihan na ang coffee pala may oras, 'no? Paggising mo sa umaga, espresso, 'no? Sa atin brewed coffee or americano. Then at a certain time, parang 11, cappuccino. So may mga gano'n kaming mga napi-pick up sa kanila pero parang ano, simple lang 'no, maghahain siya o mag-o-offer siya gano'n. Yun pala, yun talaga ang ritual ng mga Italians. So naintindihan namin, ganito pala yung lifestyle ng mga simpleng ano 'no, pagkain pero mayaman sa history. Bakit itong pagkain na ito ay mahalaga sa manggagawang Italiano o sa mga burgis na Italiano. 'Di Ang ba? isa lang palagi Oo, ko whenever ano, hmm, looking back ngayon nagkukuwentuhan tayo hmm, and also with Chato. hmm, Kasi 'pag sinabi nating Italian hmm, progressive movement, hmm, ngayon ang isang, hmm, matingkad na interest ng marami all over hmm, the world na ay aktivista ay si Gramsci, mhm, na siya yung hmm, matagal na nakulong at nakita na bakit ba ang capital at saka yung mga ruling elite napaka-dominant. So, hmm, gusto niyang hmm, maunawaan what makes them so powerful. yes, And alternative naman, ang response ba agad diyan ay revolusyon, uprising, banggaan. Naghanap siya baka merong hmm, medyo may long-term strategy na hmm, babaguhin mo both institutions but also yung thinking and culture ng mga tao, ano? hmm, So, I think Max, I can feel sa hmm, conversation namin ni Mac kung minsan nandun hmm, yung on the other in pages. Remember, he comes from the hmm, anarchist tradition. Direct action yan eh. On hmm, the other hand, nandun yung kanyang pagka, hmm, siguro perspective. Sinabi nga, hindi lamang hmm, we're getting older, kundi hmm, you have a long-term perspective na some changes
will take a while, but it doesn't mean you have to delay or Yeah. wag gawin. Mm. But siguro, who knows, we look forward na hopefully before we pass from this Yeah. life, Yeah. magkaroon pa tayo ng other conversations kay Max at Chato about ano nga ba talaga ang pwedeng pagbabago pa nating magagawa at Pero maaasahan. yun ang gusto ko sa kanila hindi nila i-impose yung kanilang beliefs and values. In fact, it's through places we visit and the kind of food that Chato and Max will cook for. Kasi yun nga, may history yung mga ganong pagkain. And in fact, parang pag minsan sinasabi ko, ito ba talaga ang kinakain ng mga bourgeoisie, yung mga mayayaman sa Italy? Ang sasabihin nila, depende. Kasi nga, nung pumunta kami sa mountain house nila sa Rieti, mga 40 lang o to 60 ang tao doon. Tapos yun nga, sinasabi niya, ito may mga kastanyas dito. Tapos ito, mga simple lang kinakain namin. Pero mga ano yun, landed. No? Pero simple lang sila. So depende kung saang lugar ka namulat o doon ka pinanganak, tapos ano yung day-to-day sources of ideas, ganyan. Kasi dinala din niya kami sa Tuscany na yun nga yung mga olive farms. So ang laki ng contrast ng mga iba't ibang rehiyon sa Italy. Kaya pag minsan ang alam lang ng mga tao pumunta sa Vatican, no? Si Max, hindi yan, hindi Hindi yan, believe sa hindi believe. institutional church. Oo, kasi marami na siyang alam, marami siyang kwento, pero hindi niya i-impose yung mga beliefs na yun. Halimbawa, kung gusto namin pumunta sa Vatican, by all means. In fact, naalala ko, sabi ko nga kay Chato, si nanay at saka isang tita ko, on their own, pumunta yan sa Vatican kasi kaibigan nila si Cardinal Sanchez at saka ibang mga bishops. Tawa ng tawa si Max kasi sa halip na magpapasyal ang nanay ko at saka tita ko sa Rome, nakita niya na tatawagan na lang ng nanay ko si Cardinal Sanchez, sasabihin, "Oy, sunduin niyo kami at ipasyal niyo kami diyan sa Vatican." Kaya tawa ng tawa siya, sabi niya, naku, ito pala mga Pilipina, ganyan pala sila, no? Pero hindi niya babanggain yung iyong mga belief system. Sasabihin lang niya, ako alam ko ang pinanggagalingan ng mga yan. Pero hindi niya sasabihin, huwag kayong maniwala diyan. Sa kanya, yun ang belief system mo, yun ang gusto mong mabisita, yun ang gusto mong makita. In fact, sabi nga ni Chato, if it were only churches that we wanted to see, in Rome alone, there are 600. Sabi niya, churches, cathedrals, and chapels, sabi niya. Pero dadalhin ka niya dun sa gusto mong pinakang interesting. Ibig sabihin, wala namang issue sa kanya kung gusto mong magbisita iglesia ng lahat ng simbahan. But sabi nga niya, it will take you 100 years. Parang ganon. Ganon. Sige. Okay. 7 minutes to go po, kaya we go to the last few slides na pinadala po ni Chato. Yan. Eto, interesting ho ito. Kung parang ito yung, ano ba yan? Summary ng kanyang mensahe, ano? Closing remarks. Yan. We know our strengths and weaknesses. We are best friends and lovers and ever grateful for the love, the friendship, and passion we share as husband and wife for 34 years now. Our intercultural marriage has thrived due to our commitment to open communication, mutual respect, deep emotional connection, and a willingness to embrace and celebrate our differences. But by focusing on shared values and goals, being flexible and willing to compromise, and continuously learning and aging together, we have built a strong relationship. Our marriage is a testament to the beauty and strength of diversity, and may it serve as an inspiration for others to embrace and celebrate cultural differences in their own relationships.
Okay, Yes. Sabi nga po ni Chato, nung aming, Mm. si Girlie actually ang Oh. tumawag, pipicture ka namin, ganyan, sulat ka naman. Sabi niya, Mhm. na-inspire tuloy ako. Magsulat na nga ako tungkol sa buhay namin. Parang In fact, winelcome ko nga, sabi ko, gusto mo live yung ating interview? Sabi niya, wag. Sabi niya, ganyan. Nenervyusin ako niyan, tsaka inuubo ako ngayon. Kaya sabi niya, hindi, susulat ko na lang para mas maintindihan ng mga tao from where we are coming from. Pero yun nga, ang mahalaga dyan, for 34 years, this intercultural marriage has worked to their advantage. Kasi not nga, without problems, not without disagreements, differences, quarrels. I'm sure yeah, hindi namin gustong i-present na parang everything was smooth, yeah. kundi ang whole point lang, pwede naman palang ganun katagal magsamang hindi nagsusulian ng kandila. Kundi, sige lang, try again. Tuloy-tuloy. And we are the better for it because medyo mas tempered na, no? Hindi na yung Yeah. hindi na yung parang innocent, naive type of rosy relationship. More mature na, more tempered. Parang ano rin, yung masarap na cuisine, hindi na lang puro matamis, kundi halo-halo na. Parang may umami. Bas halo-halo na ano, Yung may taste. may alat, may Minsan may asim, tipong bitterness, parang may spice, ganun. mapakla, acrid, ganyan. And Parang ano, yung the sensuousness of this intercultural marriage gets to us. It's really inspiring kasi we've been visiting them for a long time. And in fact, part of our friendship lies that we've known each other since the 70s, and we're still very much close to each other. And Max, all throughout the years, have grown to be a very loving, very strong friend of ours. Kaya pinili namin sila. In fact, sabi nga, ay, talaga. Kaya ngayon, iniisip tuloy ni Chato, sulat na nga namin ang aming story. Kaya ito parang panimula, no? And there are other friends we have in Italy na ganun din ang intercultural marriage. Pero siyempre hindi na namin muna babanggitin kung sino-sino yung mga yan. So we would like to thank them. We are grateful for this tribute. Parang tribute na rin namin yan kay Chato at saka kay Max. Yan. cute nga ito eh. Nakikita mo dalawa. Mm. Galing ito sa picture. Siguro na nagmamasyal sila na. Typical po yan talaga na si Chato ang medyo mas affectionate. Mas Pero demonstrative. kita mo si si Max enjoys it, no? Pero Yeah. hindi siya magsisimula. Chato magsisimula. Pero learning and aging together, no? So, with that po, we are in our last couple of minutes. Siguro, kasi siyempre nakapagkwento tayo, may konting komentaryo. But, Girlie, kasi ikaw ang medyo ngayon lead sa episode na ito. A few final thoughts. What have you picked up about to learn and age together? Marami. Kasi knowing Max and knowing Chato over the years, ang dami na rin na nilang pinagdaanan. Kasi, di ba, ang isang naiisip ko nga, nagbabago kasi yung mga political issues. Oo Tapos, nga, ano? lalo na sa Italy, pa, pakana ng Right to pakana ngayon doon, ang mga gobyerno doon. Tapos makikita mo yung treatment nila ng mga migrants. Kapag black migrant ka from the different conflict ridden countries, medyo nagiging racist din yung mga Italians. Tapos yun Ay, nga, nung COVID nga, may binugbog na Pinoy, akala i-check. dahil akala nila galing dun sa Pinoy na yun, So, akala nilang in-check yung COVID. Talagang tumaas din yung yung phobia nila sa mga Asian kasi akala nila dun nagsimula yung COVID. Pero yun, na lampasan din yan ng mga migrant communities. Pero ngayon nga na tumatanda na sila, yun nga tinatanong ko na ano na nga ba ang paghahanda ninyo in case na very po sila,
clear na importante yung health nila. And together, they should be able to take care of each other. Yan. Okay, and with that po, Salamat. maraming salamat sa nakikinig. I hope, Chato, if you've been listening all the Yeah. time, maraming salamat muli sa iyo at kay Max. Mhm. And of course, lahat na nakikinig po ngayon, sana po ay may kombinasyon ng na-inspire kayo, nagiliw kayo sa ilang kwento, Mhm. may mga katanungan na pwedeng napaisip po kayo, pero higit sa lahat, sabi ko, pwede naman pala kahit matagal na magsama-sama. Mhm. No, it doesn't mean ho na bawal ang divorce, no? Pwede rin, pero as much as possible, not in any religious sense. Mhm. If you work at it together, kahit nagbabago ang circumstances, you can go through something together and stronger rather than agad hiwalayan, kanya-kanya na lang. Easier said than done, even from your co-hosts. Anyway, Pero dyan na lang po nagtatapos ang ating episode 19, Learning and Aging Together, a Love Story, yeah. Intercultural of Chato and Max. And thank you very much po sa pakikinig. Muli maraming salamat sa ating co-sponsors, Inet Philippines, Adult and Learning Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. And for the first time, we can acknowledge itong ating bagong techie support, Si Julie Marie. JM. Mhm. Ano nga family name niya? Nano David. Nano David. Thank you very much for facilitating itong ating broadcast and making sure it is simulcast sa ating Sa channels. YouTube. Muli po, sinasabi na ito po ay naman i-repost at some Sa point YouTube. sa YouTube. So please watch. Let's see who next week, whether we'll have another episode tungkol sa senior citizen or we'll have another issue Write related us, sa... tell us. Oo, kung If may you're idea po kayo. interested in this kind of sharing love in the age of 80s or 70s, or even younger if you're into love stories. But as seniors, we advocate lifelong learning and growing healthier and better. Yeah. Thank you. And with that, On that note, as usual po, si Girlie has the last word. yes. And so, thank you po. Have a nice weekend. Enjoy it. Until next Saturday sa Senior City Kwentuhan. May last word pa ako. Ano? Make love, not war. Aba, okay. Bye-bye Yeah. po. Kung saan papunta pa ito. Bye-bye. Thank you very much.